Spirit of the Glass. Sa panimula ng ating kwento, maririnig natin ang pag-uusap ni Sarah at ng kanyang ina. Si Sarah ay isang kolehiyonan, ngunit huminto siya sa pag-aaral dahil sa malaking problema na hindi niya masabi sa kanyang ina. Ang ina naman niya ay nagtatrabaho bilang isang guro. Alam ni Emma na mayroong problema ang kanyang anak dahil simula ng pagkabata, mula nang pumanaw ang kanyang asawa, siya na lamang ang naging sandalan at takbuhan ng dalawang magkapatid. Ngunit sa tuwing magtatanong si Emma kay Sarah, ay lagi itong tumatanggi at palagi lamang itong nagmumukmok mag-isa sa kanyang kwarto. Kaya naman, iniiwasan na din siya ng kanyang mga kaibigan. Isang gabi, habang si Emma ay nagbabasa sa kanyang kwarto, narinig niya ang malakas na sigaw na nagmumula sa kwarto ni Sarah. "Tigilan mo na ako, lubayan mo na kami ng pamilya ko, parang awa mo na, patahimikin mo na ako." Mabilis na tinungo ni Emma ang kwarto ng kanyang anak para alamin kung ano ang nangyayari. Pagpasok niya sa kwarto ng kanyang anak, nakita niya ang umiiyak at nakaupo sa sahig malapit sa kama na si Sarah. Nakatingala ito sa kisame at nanginginig ito sa takot. Agad niya itong niyakap habang kinakausap para pakalmain ito. Nang maging kalmado na si Sarah, nagsimula na itong magkwento sa kanyang ina. Sinabi niya na napagkasunduan nilang magkakaibigan, napabuksan ang kanilang mga third eye. At matapos ang proseso, excited ang mga magkakaibigan na sina Anna, Elsa, Lisa at Sarah na mabuksan ang tunay nga ba na posible na silang makakita ng mga ligaw na kaluluwa o kahit anong mga bagay na hindi makikita ng pangkaraniwan. Kaya naman, napagkasunduan nilang apat na magpunta sa isang luma at abandonadong gusali at subukang mag-spirit of the glass. Kaya naman, nung gabing iyon, bago sila pumasok ng gusali, uminom muna sila ng alak. Kasama pa ang dalawa pa nilang kaibigan na sina Orly at Jason. Tapos nilang maubos ang baon nilang alak, sinimula na nilang pasukin ang nasabing lumang gusali. Tanging ang mga baon lamang nilang mga flashlights ang nagsilbi nilang ilaw. Habang sila ay mga naglalakad, nang marating na nila ang ikatlong palapag ng lumang gusali, sinimulan na nilang sindihan ang mga kandilang dala. Nilatag na din nila ang isang puting tabla na may mga nakasulat na mga letra, ganun din ang baso na kanilang gagamitin. Matapos nilang makumpleto ang mga gamit, umupo sila ng paikot at sinimulan na nila ang dasal. Matapos ang kanilang ritual, paulit-ulit nilang binanggit ang Spirit of the Glass, magpakita ka sa amin. Matapos ang ilang ulit na pagsambit, idinugtong ni Orly na kailangan din nilang sambitin ng 6 na ulit ang salitang, "Buksan mo ang pintuan ng aming lagusan." Sumunod naman ang lahat at pagkatapos ng 6 na ulit, agad itong sinundan ni Orly ng isang wikang Latin na hindi nila naiintindihan. Nagkatingin na lang ang 5 habang patuloy na nagsasalita si Orly ng salitang Latin. Lingid sa kaalaman nila na si Orly pala ay anak ng isang mangkukulam sa kanilang probinsya. Matapos ang pagsasalita ni Orly, sabay-sabay na namatay ang mga nakasinding kandila. Agad naman kinapa ni Jason ang flashlight. Nang madampot niya ito, ay agad niyang pinailaw. Wala ni si Orly sa kanilang tabi at bigla na lang nabitawan ni Jason ang flashlight dahil pakiramdam niya ay may sumasakal sa kanya. Napatili ang 4 na babae dahil unti-unti ay umaangat na si Jason habang nag-umiglas, hindi makahinga at makapagsalita na tila ba may nakataling lubid sa kanyang leeg at hinihila siya pataas. Umangat si Jason ng 6 hanggang 7 talampakan mula sa sahig bago ito bumagsak. Pumalo ang ulo niya sa sahig
at dumilig ang kanyang dugo. Sa nakalatag na tabla na may mga nakasulat na letra. Matapos nun ay kitang-kita ng 4 na babae mula sa ilaw ng nakasinding flashlight ang paglabas ng isang nilalang mula sa tabla na nadiligan ng dugo. Ang isang nakakakilabot na nilalang, mayroon itong sungay. Mapula ang kulay ng balat, mahaba ang tenga at matutulis ang mga ngipin at kuko. Tumatawa ito ng malakas at nagsalita. Magbabayad kayo dahil sa paggambalan ninyo sa akin. Agad din naglaho ang nasabing nilalang, kaya naman dali-dali na din silang lumabas. Nang gabing iyon, hindi na pinatulog ang 3 sa takot. Hindi na maalis sa kanilang isipan ang itsura ng nilalang na kanilang nakita. Sapagkat yun lamang ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganun. Lumipas ang ilang araw, napansin ni Sarah, Anna at Elsa na kakaiba ang kinikilos ni Lisa. Hindi na ito masyado nakikipaghalubilo sa kanila. Hindi na din ito araw-araw pumapasok. At kung pumasok man, tulala at palaging parang malalim ang iniisip. Isang araw ay nabigla ang 3 sa ibinalita ng nanay ni Lisa. Nagpakamatay daw ito, gamit lamang ang isang gunting ay tinadtad niya ng saksak ang kanyang sarili. Marami daw ang nawalang dugo sa kanya, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Labis na nasaktan ang 3 dahil sa pagkamatay ng isa nilang kaibigan at palaisipan pa rin sa kanila kung ano nga ba ang tunay nitong dahilan. Makalipas ang ilang linggong pagkamatay ni Lisa, tumawag si Anna kay Sarah. Nakikiusap ito na kung maaari daw ba silang magkita ni na Elsa. Napaisip si Sarah kung bakit ba at para bang may problema din si Anna. Nang magkita-kita ang 3, pinuwento ng tila ba takot na si Anna na nagpapakita sa kanya ang nilalang na nagpakita sa kanila sa abandonadong gusali at hinihingi nito ang kanyang kaluluwa kapalit ng paggambala nila sa kanya. At kung hindi naman, ay idadamay nito ang kanyang mga mahal sa buhay. Napuno ng takot ang 2 sa narinig nilang kwento ni Anna. Ano ang gagawin natin? Tanong naman ni Elsa. Hindi ko rin alam ang gagawin, sagot naman ni Sarah. Kinabukasan, ganun na lang ang takot ng 2 dahil nabalitaan nila na nahulog sa hagdan si Anna mula sa 2 palapag hanggang sa basement. Bali-bali ang mga buto nito dahilan sa agaran niyang pagkamatay. Gulong-gulo na ang 2 sa kung ano na ang pwede nilang gawin dahil alam nila na isa na sa kanila ang susunod na magiging biktima. Wala nang sinayang na oras ang 2. Agad nilang tinungo ang tao na nagbukas ng kanilang 3rd eye upang subukang ipasarado ulit ito dahil sa pag-aakala nila na ito ang susi para hindi na sila gambalain ng nakakatakot na nilalang. At nang makausap na nila ang nasabing espiritista, sinabi nito na hindi na muli pwedeng ipasara ang kanilang 3rd eye. Dagdag niya na hindi ito ang paraan, ngunit kung gusto nila ay maaari niya silang tulungan. Ang kailangan lang para matapos na ang lahat ay kailangan lang na maikulong ulit ang nasabing nilalang. Ang kailangan lamang ay ang mga ginamit nila para mapalaya ang nakakatakot na nilalang. Kinagabihan ay sinamahan ni Sarah si Elsa na matulog sa kanyang kwarto. Napagkasunduan ng 2 na mas mainam na manatili silang magkasama dahil alam nila na silang 2 na ang susunod na mabibiktima. Lumipas ang magdamag, ay maayos naman ang tulog ng 2. Wala namang kung ano ang gumambala sa kanila. At kinaumagahan ay nagpaalam muli si Sarah kay Elsa
upang umuwi muna at makakuha na din ng ilang piraso ng pamalit na damit at para makapagpaalam na din sa kanyang ina at mga kapatid. Subalit, nang nakauwi naman siya sa kanilang bahay, pinakapasok na ang kanyang ina at kapatid. Kaya naman, inanda na lang niya ang mga damit na kanyang dadalhin pabalik. Ilang saglit pa ay nagring na ang telepono. Umiiyak si Elsa at humihingi ng tulong. Kaya naman, dali-dali siyang bumalik sa bahay ni Elsa. Pagdating niya, hindi pa man siya nakakapasok sa pinto, ay dinig na niya mula sa labas ang mga galabog sa loob. Ang malakas na sigaw ni Elsa at pagkabasag ng mga plato at baso. Nakalak ang pinto, kaya naman binasag na lang niya ang bintana at doon na lamang siya pumasok. Nang makapasok na siya, ay kitang-kita niya ang ginawang pahirap kay Elsa. Tumitilapon ito sa bawat dingding na tila ba may malakas na pwersa na tinatapon-tapon siya. Naghanap si Sarah ng kung anong bagay na pwede niyang ipanlaban at nadampot nga niya sa kusina ang asin. At habang binabasa niya ang dasal mula sa hawak niyang Biblia, sinasabayan niya ito ng pagsaboy ng asin. Biglang natahimik ang paligid. Bumagsak sa sahig si Elsa. Hinang-hina ito at bugbog sarado ang katawan. At nang lalapitan na niya si Elsa, ay biglang nag-iba ang boses at mata nito na parang may sumapi sa kanya. At sinabi, "Mamamatay kayong lahat." At pagkatapos niyon, kitang-kita niya na buong lakas na hinila ni Elsa ang kanyang dila. Hinila niya ng hinila hanggang animoy bituka na niya ang lumalabas. Nagkalat na ang dugo at nakatirik na din ang kanyang mga mata. Wala nang magawa si Sarah kundi ang magsisigaw habang umiiyak. At nang nalagutan na ng buhay si Elsa, biglang lumitaw ang nakakatakot na nilalang at sinabi, "Ikaw na ang susunod." Wala nang sinayang na oras si Emma matapos niyang narinig ang buong kwento ng kanyang anak. Agad nilang tinungo ang nasabing abandonadong gusali upang kunin ang mga ginamit ng mga magkakaibigan upang mapalaya ang nakakatakot na nilalang. Nagdala ng ilang kagamitan sila Emma na maaari nilang panlaban sa nasabing nilalang. Nagdala sila ng asin, holy water, pilak na salamin at buntot ng pagi. Pagdating nila sa nasabing lugar, di pa man lang sila nakakapasok ay lumakas na ang hangin na para bang sa lakas nito ay kaya na sila nitong ilipad. Sinabayan naman ito ng mag-ina ng pagdarasal habang nagsasaboy ng asin at holy water. Pinagpatuloy lang nila ito habang naglalakad papasok ng gusali. At nang narating na nila ang kinaroroonan ng nasabing tabla at baso, biglang nagpakita ang nakakatakot na nilalang. Natatakot man, ngunit lakas loob hinarap ni Emma ang impakto para sa kanyang anak. Itinutok niya ang pilak na salamin sa impakto at nasilaw ito at nasaktan dahil sa replika na tumatama sa kanyang balat. At dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon upang sabuyan ito ng asin at holy water. Malakas na umatungal ang impakto habang umuusok ang kanyang katawan. Bigla na naman itong naglaho, kaya naman dali-daling dinampot ng mag-ina ang tabla at baso. At agad din silang umalis. Pagdating nila sa espiritista, ay wala nang sinayang na sandali at agad niyang sinimulan ang ritual upang maikulong muli ang impakto. Naghanda siya ng isang garap at pinatong niya ito sa kulay pulang sisidla at agad niyang sinimulan ang pagdarasal ng Latin. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdarasal, sinindihan niya ang tabla na may mga letra at bahid ng dugo. Kitang-kita ng mag-ina ang pagpasok ng usok na nagmumula sa nasusunog na tabla sa garapon. Nang makapasok na ang lahat ng usok, agad itong tinakpan ng espiritista. Sinilid niya sa pulang sisidlan ang baso
kasama ng garapon na may usok. At matapos ang ritual ay sinabi ng espiritista na hindi na siya muling guguluhin pa ng nasabing impake.